Minado ang Bureau of Jail Management and Penology na isa sa mga suliraning hinaharap ng mga preso sa Pilipinas ay ang kawalan nila ng kakayahang magbayad ng piyansa. Dahil sa lubhang kahirapan, may ilang pang napipilitan na lang umamin sa mas mababang kasong katumbas ng kanilang binunong panahon. Makamit lamang ang mailap na kalayaan. Panoorin ang ikalawang bahagi ng aming special report. Nakulong ng 18 taon si Delia sa kasong murder. Buntis siya noong panahong siya ay nakulong sa kasong anyay wala siyang kinalaman. Sa piitan na niya isinilang ang kanyang munting anghel. Ang anak ko, nakita ko muna siya isang buwan muna sa loob ng city jail. Nakita ko muna siya sa loob ng city jail, tapos nung mga isang buwan na kinuha na siya ng mga kapatid ko. Nung time na yun na 10 taon na ako, doon ko naramdaman ang lungkot ko na ako pala'y kulong. Tumagal si Delia sa kulungan hindi dahil sa ipinataw na sentensya, kundi dahil lamang walang pampiyansa. Sa loob ng 1 taon, 1 o 2 beses lamang idinadaos ang pagdinig ng kanyang kaso sa korte. Ayon sa korte, mahinang ebidensya laban sa kanya, kaya pinayagan siya magpiyansa ng 30,000 pesos, halagang hindi niya kayang bayaran. Ngayon malaya na si Delia pero hindi dahil naabsuelto siya sa kaso. Anya, inabisuhan siya ng korte na aminin na lang ang krimen para bumaba ang kaso niyang murder sa homicide at makalaya na siya. Kaya naman po nakalaya ko dahil sabi nga ron yung judge, aminin ko na lang po. Hindi ko matanggap na ganun ang ginawa sa akin. Dahil hindi ko naman talaga totaling ginawa yun eh. Bintang lang talaga sa akin yun. 8 hanggang 14 na taong pagkakakulong lang ang ipinapataw ng sentensya sa homicide. Noong panahong yon, 18 taon nang nakukulong si Delia. Kung susumahin, abunado pa si Delia sa tagal ng panahong inilagi niya sa piitan. Aminado ang Bureau of Jail Management and Penology na merong problema sa bail bond system. Ang nangyari ngayon, nagkaroon ng konting sort of compromise. If she's willing na plead guilty doon sa offense, makalaya siya. Nakalaya siya because of that. Yun na lang ang pinili niya because siguro hindi niya kaya talaga yung pensa. Tsaka 18 years na siya. We discovered na yung bail bond guide, penalty-based. Ibig sabihin, pag murder kaso mo, hindi ka agad makapiyansa. Kahit mahina ebidensya. Porque murder yung... So unfair yun. Kasi kung inosente ka naman, tapos mahirap ka pa, eh kung nataon lang na mayaman ka, kahit guilty ka, pero mayaman ka, magaling yung abogado mo, tapos may pampiyansa, makalabas ka. Ang kinausap ko yun sa taas, Lord, alam ko naman na ikaw lang pag-asa ko, na sana itong taon makalaya na ako. Makipiling ko man lang mga anak ko, 18 years na hindi ko sila makapiling. Ngayong taon, Lord, bigyan mo naman ang pagkakataon ng paglaya. Sa pag-amin sa krimeng hindi naman daw niya ginawa, nakalaya si Delia at nakapiling na ang anak na matagal nang nawalay sa kanya. Sa kabila ng mapait na naranasan, marahil maswerte pa rin maituturing si Delia dahil hindi tulad niya may mga nananatili pa rin sa likod ng rehas. Walang katiyakan kung kailan makakamtan ang kalayaang matagal nang hinihiling.